May our feet journey together. May our hands gather in unity. May our hearts beat in unison. May our souls be in harmony. May our thoughts be as one. May our ears listen to the silence together. May our glances profoundly penetrate each other. And may our lips pray together to gain mercy from the Eternal Father. Amen. So, manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak ni Espiritu Santo. Amen. Ama naming banal, ngayong gabi kami po ay tinipon mong muli para makinig sa iyo. Para kami po ay magabayan. Amin pong isinusuko sa inyong lahat ang aming mga kasalanan, lalo na ang aming mga kahinaan. Kunin mo Panginoon at patawarin. Hugasan mo kami ng iyong kabanal-banalang dugo. At linisin mo ang aming mga puso upang ang iyong mga salita ang siyang manahan dito. Kaya Panginoon, ang aming buong kalooban, ang aming isip, ang aming buong lakas, ang aming kaluluwa, ay amin na pong ipinapaloob sa iyo upang ito'y pabanalin mo at magbigay kapurihan sa iyo. Sa oras na ito, Panginoon, niniling namin ang iyong proteksyon, ang iyong kabanal-banalang dugo na kami po ay proteksyonan sa anumang bagay na gagambala sa amin ngayong gabi. At hiniling namin ang iyong banal na Espiritu Santo na kami po ay lukuban mula sa tuktok ng aming mga ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan. At punuin mo kami ng iyong presensya, Panginoon. Nais naming maranasan ang iyong pag-ibig, ang iyong kapayapaan, ang iyong kadakilaan, ang iyong pagmamahal. Lord, today, speak to us. Speak to us, Lord. Kausapin mo kami. Turuan mo kami. Mama Mary, please continue to pray for us. Continue to be at the center of our families, of our homes. Continue to take our prayers to your Son, Jesus. At nawa, mahal na ina, kami po ay sasamahan mo lagi at gabayan. Ang lahat ng ito, Ama, ay aming kailingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasamang Banal Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So, basahin po natin ang Ebanghelyo para sa gabing ito, na hango sa Ebanghelyo ni San Mateo. Sumainyo ang ating Panginoon. Ang ating Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Mateo, Matthew chapter 22, verses 34 to 40. Glory to you, O Lord. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Thank you, Lord. Salamat po. So, sa ating buhay, marami tayong pinapangarap. Marami tayong inaasam sa puso. Siguro, isa sa mga inaasam natin ay magandang
maganda at matibay na relasyon sa ating pamilya. Maaring magandang kalusugan, masayang buhay, ganyan, o merong pera, financial security. May pera lagi na magagamit kung may pangangailangan. Hindi naman, meron siguro yung maging successful ka sa trabaho mo, sa anumang ginagawa mo, namamasukan ka o may negosyo o anuman. Yun ang pangarap mo na maging maganda, maayos, at lalo pang lalago. Siguro naman gusto mong magbakasyon, at magkaroon ng bagong bahay, siguro bagong sasakyan. O kung hindi naman, magawa mo yung gusto mong mag-adventure sa buhay. Yan. So, minsan marami tayong minsan nililista pa nga natin yung gusto natin. Ito yung gusto ko, ito yung pinapangarap ko, ganyan. Pero kung tatanungin natin ang sarili natin, ano pa ba yung mga deepest desire mo at ano ba yung nauuna dito? Ano ba yung mas angat dito o mas una dapat na mangyari sa'yo? Yan. Sa dami ng mga gusto natin sa buhay, ano ba yung pinaka-mahalaga? Pinaka-number one. At magiging honest ka sa iyong buhay, sa iyong sarili. Tatanungin mo ang buhay mo, ang sarili mo. Naghahanap ka ng kasagutan. Minsan dati, ganun ako yung hindi ko pa masyadong, wala pa akong magandang relasyon kay Lord. Hindi pa ganun kalakas si Lord sa akin. Para bang ang laging nasa listahan ko yung mga pangarap ko sa buhay, mga ambisyon. Minsan naguguluhan din ako, nalilito, ano nga ba yung una? Ganyan. Pero sa ngayon at nakilala natin ang Diyos, ang pinakamahalaga na sa atin ay yung ma-desire mo, maramdaman mo yung pagmamahal ng Diyos. At maibigay mo ng buong puso, buong kaluluwa at buong pag-iisip ang pagmamahal sa Diyos. Siguro yun yung katugunan ng iyong kaluluwa, yung tanong mo sa sarili mo, na ang pinakamahalaga sa lahat ay maramdaman mo ang pagmamahal ng Diyos. Dahil pag ito ay nasumpungan mo, naramdaman mo, wala kang dapat hahanapin pa, sabi nga. It is the deepest desire of our heart. Lalo tayong mga nagpupumilit na makasunod sa kalooban ng Diyos. Hindi siya 51% lang, Lord, yung aking pagmamahal sa iyo, hindi ganun. O 49% Lord sa aking kapwa. Hindi ganun. Ang gusto ni Lord ay 100% ng ating pagmamahal dapat para sa Kanya. Bakit? Para sa Kanya. So, ang tanong, bakit kailangang 100%? Ito kasi yung gospel natin. Ang mga Saduceo, di ba, nung mga nakarang linggo, araw, lagi siyang hinahanapan ng butas, si Jesus, para siluhin kung ano ang isasagot niya. Lagi naman silang talo dahil mas marunong ang Diyos. Lagi silang tulala sa sagot ni Jesus. Kaya, nung nalaman din ito ng mga Pariseo, nag-ipon-ipon din sila at pumunta sa Kanya at sinubukan din. At ang isinubo nila yung pinakamagaling nila, yung batikan sa kasulatan. At tinanong si Jesus, sabi niya, of all the law of Moses, sabi niya, kasi 613 na utos, bilang mo, dami. Paano mo isa-isahin yon? Susunod mo ba lahat yon? So, sa dami ng kautusan, gusto nilang i-summarize at ano ang sagot ni Jesus. Sabi niya, ano ba? Jesus, ang pinakamahalaga. Sabi ni Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-isip. Yun ang una. Pangalawa, sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili.
So, sinamarize ni Jesus sa dalawa lang. So, natameme na naman sila. So, kung tayo, ang application nito ay, bakit kailangan ibigay mo 100% ng yung pagmamahal sa Diyos? Dahil kung binibigay mo daw pala yung 100% mo sa Diyos, at wala nang natitira sa'yo, lumalabas na yung kaanyuhan ng Diyos sa'yo. Nakikita na talaga ang Diyos na sa buhay mo, sa pagkatao mo. At kung nangyari yon, ay madali mo nang namamahal yung iba. Bakit? Kasi no kaya mong ibigay yung 100% mo kay Lord na hindi pupunta kay Lord, hindi kukunin ng Diyos yung binibigay mong pagmamahal, kundi bumabalik sa'yo. Dahil bumabalik sa'yo, nadadagdagan pa ng pagmamahal ng Diyos, kaya madali mong mahalin, kaya madali mong tanggapin ang ibang tao. Kaya hindi dapat mahalin mo ang tao muna kaysa Diyos, kasi sabi nga, paano mo sasabing mahal mo ang Diyos kung hindi mo kayang mahalin ang taong nakikita mo? So, yan ang ibig sabihin ay para makaya nating mahalin ng ibang tao, mahalin muna natin ng buo ang ating Diyos. Kung ano yung binibigay nating pagmamahal sa Diyos, ganun din ang bumabalik sa atin. Kung konti lang pagmamahal o wala ang binibigay natin sa pagmamahal sa Diyos, nahihirapan tayong mahalin yung ibang tao. Kaya ito lagi nating naririnig sa mga kaparian natin, sa mga religious, sa mga speakers natin. Why? Because loving God transforms our ability to love. Nababago yung ating pagmamahal. Maalala ko nung nagkakaproblema pa kami sa tatay ko na sa makabilang bahay, ang hirap kong mahalin ng tatay ko noon. Dahil nasasaktan ako lagi dahil nakitang-kita ko yung paghihirap ng nanay ko at ng mga kapatid ko. Kaya yung pagmamahal na para sa tatay ko, hindi ko maibigay. Pero nung nagsimula na akong matutunan na dapat pala mahalin ko muna ang Diyos, doon ko naman madaling napatawad ang tatay ko at madaling natanggap. Kaya nga, loving God transforms us to become a loving person. Kaya sa ating ebanghelyo ngayon, ang pinakatema ay pagmamahal. Love is the essence. Loving God is hindi mo paghihiwalay ang pagmamahal sa Diyos at ang pagmamahal sa kapwa. Sabi sa ebanghelyo, mahalin mo ang Diyos mo, mahalin mo yung kapwa. Parang katawan at kaluluwa. Hindi mo pwedeng paghiwalayin. Pag minahal mo lang yung katawan, bangkay ang may bibigay sa'yo. Pag minahal mo yung kaluluwa lang, multo. Kaya dapat dalawa para maging isang tao. So, ang totoong nagmamahal ay hindi abuser. Totoong nagmamahal ay hindi manipulator. Hindi siya ang hirap magtagalog. Yung hindi niya iniisahan yung kanyang kapwa. Ang totoong nagmamahal sa kapwa ay hindi niya ino-oppress, hindi niya pinapahirapan ang iba. Ang pagmamahal ay ating Christian duty na kumbaga we were created to love God. At tayo yung extension ng Diyos para maipadama yung kanyang pagmamahal. We are little Christ, little Jesus, para maipadama yung pagmamahal ng Diyos. Kasi ang tao, hinahanap niya lagi yung nakikita na pagmamahal at nararamdaman. So, malimit kasi hindi nakikita ng tao yung pagmamahal ng Diyos. Kaya nga, marami ang may problema dahil sila ay nakapaloob na sa problema, hindi nila maisip ang Diyos.
Pero pag tayo ay naipadama natin yung pagmamahal, tayo mismo na nakikita nila, ibig sabihin, merong mahalagang epekto din sa kanila. So, napakahalaga na ang pagmamahal ng Diyos ay sumaatin. We need to empty ourselves, sabi nga, to be filled with the love of God. Sabi ni Saint Ignatius of Loyola, three types of person. Ang una daw yung tatawag na postponer. Kung lagi nating dinidelay yung kalooban ng Diyos, tawag sa atin ay postponer na person, na tao. We always neglect to do what God wants us to do. We keep delaying. So, postponer tayo. Pangatlo ay yung bargainer. Bago gumawa ng kabutihan, bago sumunod sa Diyos, nakipag-bargain muna. Lord, susunod lang ako kung mangyari to sa akin. Susunod lang ako kung bibigyan mo ko ng ganito. Susunod lang ako kung magpaparamdam ka, magpapakita ka, ganyan. A bargainer is not fully trusting God. Pero ang pangatlong tao ay tawag na a free person, a truly free person. A person who love God with emotion, with passion and intellect. Sabi. Ang taong malaya ay siyang taong mahal niya ang Diyos. Kasi pag mahal mo ang Diyos, malaya mong may papadama, may paparamdam ang iyong pagmamahal sa Diyos. Yeah, kaya pag malaya kang tao, wala kang ibang iniisip kundi ang Diyos lang para sa kapurihan ng Diyos. Wala kang pakialam sa ibang tao, kung ibig sabihin. Hindi mo na papansinin yung sasabihin nila sa'yo. Hindi ka na mahihiya. Wala na, kasi ang iniisip mo lang, ito ang gusto ni Lord. Ito ay para sa Diyos. Ayan. We do it with emotion. Yeah, we do it. Kaya sakay sa prayer mo, nandun yung emotion mo na parang kayo lang ni Lord nag-uusap. Hindi mo na kailangang i-memorize pa, di ba? Hindi mo na kailangang memorize pa. Nakakahiya naman. So ibig sabihin, when we are a free person, we can express our love to God without hesitation. Yan, without hesitation. Pwede kang sumayaw, mag-joyful song na bigay na bigay. Yan. Maraming taong gano'n, bigay na bigay, walang pakialam. Basta para kay Lord. Yan. Dati, ako rin gano'n, ayaw ko yung pag sumayaw pa ako noon, parang pilit na pilit. lagi kong iniisip yung, ano kaya sabihin nila pag ako'y sumayaw. Yan. Pero ngayon, basta para kay Lord, okay lang. I-chatcha mo. Ano nga? I-chatcha mo kay Lord. Ano pa? Ang passion. Pagmahal mo ang Diyos, if you are a free person, yung buong buhay mo, yung paggising mo pa lang sa umaga, excited ka na kausapin si Lord. Hindi yung cellphone na, sino kayong tumawag? Titignan mo yung cellphone mo. Ay, walang tumawag, ganyan. Mamaya, titignan mo na yung Facebook mo. Nakalimutan mo na si Lord. Pero ang passion mo ay kung si Lord lagi. Paghiga mo pa lang, mag-thank you Lord ka na. Paggising mo sa umaga, thank you Lord. Because you are motivated every day because you love God and you experience the love of God. Pag-iisip din sa intellect. Sabi nga, if a free person love God with his intellect. Hindi lang yung ginagawa natin, kundi kahit yung isip natin, pinupuno natin ng ganito, salita ng Diyos. Nakikinig ka. Kahit busy ka, nakasaksak sa tenga mo yung salita ng Diyos, okay lang. Ako ganun eh. Hindi ko kung minsan, mas gusto ko yung naglalakad, nakikinig sa mga sermon, sa mga praise and worship, sa mga prayer meeting.
Kasi ayaw kong may sayang na oras. Kasi alam nyo, pag wala kayong ginagawa, pag idle tayo, dyan malakas ang demonyo. Pag wala kang ginagawa, gustong-gusto niya yan, yung oras na yan. Dahil wala kang ginagawa, papasukan ka niya kung ano-ano. Diba? Papasukan ka. Kaya dapat busy tayo lagi, busy tayo lagi sa pakinig kay Lord. Kasi yung Word of God, there's power in the Word of God. So, pag mahal natin ang Diyos, binibigay natin ang lahat sa Kanya. Yung sabi nga ni Pope Francis, ito lagi yung kanyang sermon na we need to live out our faith by loving Him and loving God. At sa ngayong panahon na ito, dahil sa, kunwari, sa giyera na naman, ang daming naglalabas ang mga kung anong pinagkakaguluhan. Kuminsan kasi, ang isang nagiging problema din natin, yung mahal nga natin ang Diyos, pero pagdating naman sa kapwa, wala. Parang yung kami lang mabuti, kami lang yung liligtas, kami lang yung tama, ganyan. Tawag dito yung regionalism. Isa yon, regionalism. Yung bang kami mga Ilocano lang sama-sama, kami mga Bisaya lang magsama-sama, ganun ba? Sa community natin may tendency kung minsan yung ganun kami Tagalog lang, Kapampangan lang, ganun. Kaya dinidismula natin yon sa community hanggat maaari. Huwag nating dapat hayaan na magkaroon ng ganun. Because nabubuo yung magkanya-kanya. Nagkakaroon ng division sa community. Sabi nga nila, may tendency daw, mas malakas daw ang tendency para sa mga babae na magkaroon ng regionalistic tawag doon, attitude ba yun? Regionalistic mind. Ibang mas mabilis daw ang babae kaysa mga lalaki yung yung maggrupo-grupo. Yan. Mas madaling, kaya nga pag sa community natin, wag puro babae, tandaan natin, mag-ingat tayo dahil yan minsan may malakas yung tendency. Malala kong nasa Hong Kong ako. Halos babae, 99% halos babae. Yan minsan may nagkaroon ng grupo-grupo, karoon na ng paksyo-paksyon. Magpapadala ang Maynila noon ng speaker. Ni-request ko talaga ang ipapadala nila babae na speaker. May nag-advise sa akin na pare. Sabi niya, Brad, wag munang babae. Yun. Kaya ako nalaman na may tendency daw. Kasi pag babae, sabi niya, nag-aaway na yung mga yan, mamaya kakampi pa yung speaker. Madaling kumampi kasi pag babae daw. So sabi ko sa Manila, wag muna. Pero makita natin dito ang epekto pag tayo ay sabi sa pagmamahal, hindi yung bang pagmamahal sa kapwa ay merong division. Tawag dito ng mga millennials yung othering, others lang. Kayo lang. Para ka namang others, ganun ba? Othering tawag doon. Hindi ka kasama sa grupo namin, out of our league. Sa mga Amerikano, you are out of our league. Sabi naman ng mga Amerikano, hindi ka namin kagrupo. Yan. So, ang resulta nito ay away-away, dahil hindi mo kayang tanggapin yung iba. Iba yung kulay niya, ganyan. Ayan. Iba yung pananaw niya sa buhay. So, there's discrimination. Sa pamilya din, madali sa pamilya, kung minsan nagsusumbong yung anak mo o yung kapatid mo, sabi mo ka, anak, iba tayo sa kanila. Iba sila. May mga, doon pa lang mayroon ng ibig sabihin yun. Kaya ang mga bata ay natututo naman na anong iba sila nanay, ganyan. So, ang gusto ni Lord ay pantay lahat. Kaya nga, kung maalala nyo sa Ebanghelyo, ang pagmamahal ng Diyos ay bukas sa lahat. Diba? Ang akala kasi ng mga Diyos, sila lang ang maliligtas, sila lang yung tama. Pero nung dumating si Jesus, pinakita niya sa lahat na kaya niyang tanggapin ang mga hentil, mga hindi naniniwala sa Diyos. Kaya niyang tanggapin yung mga Samaritan.
Samaritano, o yung Samaritan woman sa well, ba? Ganda ng story. Yun ang gusto kong kwento rin na isa. Paano niya tinanggap yung isang makasalanang babae na ilan ang asawa, pero minahal ni Lord. Tinanggap siya ng buong buo. Kaya maramdaman ng babae ang pagmamahal, siya na mismo nagpamalita sa mga kababayan niya na si Jesus ay napakabuting tao. Yan. So, kahit yung mga tax collectors, mahal niya. So, kay Lord, kay Jesus, ang pagmamahal sa tao ay walang division, walang masukatan. Mahal kita dahil mahal kita. Ganun siya. So, ang katapat ng othering ay yung belongingness. Kailangan makasama sila lagi. Minsan kasi mahilig tayo sa exclusive party, exclusive birthday, yan. Exclusive gathering lang kami. Yan. Kami lang, love pluck lang kami. Yan. Ang gusto ni Lord yung inclusion. Include mo lahat, walang pinipili. Para magkaroon ng belongingness. Di ba ang sarap ng pakiramdam kung feel mo you belong to the group, you belong to the family, you belong to sa trabaho mo, kanya kung hindi ka pinapansin, masama ang loob mo, di ba? Hindi ka belonging eh. Hindi ka belong. Parang sa bahay din, di ba? Sabi bumisita ka isang bahay, sabi ng may-ari, oh, feel at home feel at home ka lang. Di ba sarap ng pakiramdam pag feel at home? Pwede kang mag-ikot sa bahay, pwede kang kumuha ng anong bagay sa kitchen, pwede kang umihi, kahit saan. Dahil binigyan ka ng karapatan eh. Pero kung kasabihin lang niya, oh, maupo ka muna sa sopa, diyan ka lang muna ha, hintay mo ako habang ako'y nagluluto. Di doon ka lang, di ka makakaalis. Di mo siya pwedeng puntahan doon sa kanyang pinaglulutuan. But pag sinabi niya, feel at home, you belong. Go around. So, ganun din sa mga anak natin. Minsan, tatanungin ka, sino sa mga anak mo ang paborito mo? Yan. Minsan, tinanong yung nanay ko, hindi ko makalimutan. Sabi ng isang bisita namin, Cora kasi na ganyan. Ate Cora, sino ang paborito mo sa mga anak mo? Dadalawa na lang kami ang natira. Sino sa kanila? Sabi ko, mag-ingat ka, sasabihin mo, mami. Pero alam mo sinabi niya? Sabi niya, kung sino yung nangangailangan, sino yung mas nangangailangan, yun ang paborito ko. So walang kwandon, walang sama ng loob, kasi kung ako ang mas nangangailangan, siyempre, mas mahal ako ng nanay ko. So, ibig sabihin, ang tao daw, kung tinanong si Lord, sino ang aking kapwa? Sino yung aking kapwa na mamahalin? Alam yung sagot sa kanya? Sinabi niya yung kwento ng Samaritano, di ba? The Good Samaritan, na ang kanyang minahal ay hindi niya kagrupo. Minahal niya yung nangangailangan na tao na halos patay na. Yun ang turo ng Diyos. Ang pagmamahal, kung tatanungin ka, sino ang aking kapwa? Yung mga nangangailangan. Yung mga nangangailangan. So, kung titignan natin yung cross, vertical sa horizontal, mahal natin ang Diyos, mahal natin ang ating kapwa, yun lang ang alam natin kung minsan na dahilan. Pero kung titignan pa natin ng mas malalim, sa gitna nun, merong isang taong nahihirapan, merong isang taong sinaktan, merong isang taong nagdusa na hindi naman niya kasalanan, may isang taong naghihirap, may isang taong pinatay. Every time we see the Holy Cross, every time we see the cross, don't forget to see yung nasa gitna, na merong isang taong nangangailangan. At siya
sila yung mga taong dapat nating mahalin. Kung mahal natin ang Diyos, mamahalin din natin yung mga nangailangan, sabi. So, pag sa buhay kasi natin, mga tagasunod, napagbabaliktad natin yung religiosity saka spirituality. Ang religious, yun yung mga, yun nga, laging nagdarasal, laging may hawak na Santo Niño, may hawak na Holy Rosary, ganyan. Hindi naman masama yun eh. Yun ang gamit natin para mapalapit tayo sa Diyos. Pero kung wala kang spiritual, yung spiritual, yung mga taong sumusunod sa Holy Spirit, sa Espiritu Santo, sila yung kahit walang dala na ganon, pwede silang malay, silang gumalaw kung ano ang gusto ng Diyos. So, dapat alam natin kung saan tayo lulugar. Saan tayo lulugar. So, dito makita natin ang pinapaalala ng Diyos sa atin. Mahalin natin ang Diyos muna. Kaya sabi nga, yun ang pinakamahalaga, mahalin ang Diyos. Dahil sa pag minamahal natin ang Diyos na una, mas kaya nating mahalin yung ibang tao. Dahil yung pagbalik ng ibinibigay nating pagmamahal sa Diyos, mas malakas tayong magmahal, mas malakas tayong maipadama ang galing sa Diyos. You can give what you have, but you cannot give what you don't have. Sabi nga. So, yun ang ating pagnilayan, mga kapatid, na yung pagmamahal dapat natin sa Diyos ay all-consuming, yung lagi ubos. At wala tayong hesitation, wala tayong pag-iimbot. Yan. Kung kailangang magsakripisyo tayo sa ating buhay para may padama natin ang pagmamahal sa Diyos, gagawin natin. Yan. Hindi ako kakain ngayon, Lord, ngayong linggo para sa iyo ito. Dahil mahal kita. Kung gusto mong gawin yun, pwede mong gawin yun. Minsan ginagawa ko yun. Half day, hindi ako kakain. Lord, magsisimba muna ako bago kumain. Sacrifice. One way of loving God. And also, yung kasalanan natin na paulit-ulit, pwede mong bawas-bawasan hanggang mawala na yung kasalanan na yan. Yan. Ibig sabihin, na unti-unti na natin na nawawala yung bigat sa ating buhay hanggang magiging malaya na tayo. Kasi ang kasalanan, hindi tayo malaya hanggat may kasalanan. Hindi tayo malaya, hindi tayo masaya. Laging nandyan yung guilt feeling, nandyan yung lagi kang nakukonsensya, hindi ka nakakatulog ng mahimbing, ganyan. At yung kalimutan natin yung pagkamakasarili natin. Lagi na lang tayong mapagbigay para sa Diyos. At yung puso natin ay laging bukas para sa ating pagbabago. Sabi mo kay Lord, ano pa ituro mo sa akin? Ano pa yung tatanggalin ko? Because the power of God, if we open our hearts, the power of God will penetrate our hearts, that will transform us to become His image and likeness. Parang sinasabi ni Lord dito sa Ebanghelyo, you can become a great saint. Great saint. Minsan sabi ko, pwede ba yung Lord na maging santo ako? Pero ito yung commandment ni Lord ngayon sa Ebanghelyo. It is the commandment of God. It's the command of God. Bakit niya kinuman sa atin? Kasi posible. It is possible. Posible na mangyari sa atin. Posible na kaya natin sa tulong ng Banal na Espiritu Santo. Kailangan lang mag-yes tayo. Mag-yes sa Kanya. Huwag nating hayaan ng pangarap natin hanggang dyan na lang. Lord, nandyan na ang kaya ko. Hindi. Ang pangarap natin lagi ay never giving up the high calling. Laging, Lord, pataas tayo ng pataas. Palapit ng palapit sa Kanya. Pataas ng pataas yung ating pangarap na
one day, magiging malinis na malinis tayo at madali tayo makapasok sa kalangitan na inihanda niya sa atin. Ito yung desire natin sa buhay. This is our fulfillment in life. To be with Him when the time comes. Right time comes. Kaya nga, ulit ko, laging sinasabi, see you in heaven. Yung iba takot. Pero ako, nawala yung takot. Kahit sabihin ko palagi, naging madali lang sa bibig ko. Nung una, parang natakot ako nung una. Nakamamatay naman ako pag sinabi ko to. Sabi ko, pero habang tumatagal, sabi ko, pag sinasabi ko lagi, lalong tumataas yung desire ko na gumawa ng mabuti sa aking buhay. Kasi pag wala kang goal sa buhay, ang pangarap mo lang ay hanggang dito lang sa lupa. Hindi mo na pangarapin na one day, ilan tayo ngayon? 6. Na hindi na tayo magkikita sa langit. Saan yung iba? Ayan. So, kaya ako naman sinasabi sa inyo na see you in heaven, pagdasal din ninyo ako na makarating sa langit at ipagdarasal ko rin kayo na makarating sa langit para one day masaya tayo sa langit, doon tayo mag-disco doon tayo mag-praise the Lord, masaya. So yun ang pangarap natin, kasi kaya pag may pangarap kang ganun, hindi ka matatakot na anytime kunin ni Lord. Kaya ka naman natatakot kasi parang ang tingin mo pag namatay ka wala na parang tingin mo pag namatay ka wala ka ng goal, wala ka ng pag-asa. Pero ang gusto ni Lord, lahat tayo ay mapunta doon. Kaya dito pa lang sa lupa, gumawa tayo ng tama habang tayo papalapit, paakyat ng paakyat doon kung saan yung inihanda ng Diyos. Amen. So, mga kapatid, let's continue to reflect on this. Ito po yung gospel natin sa linggo. Kaya meron pa ilang araw tayo na mag-muni-muni. Pag-isipan natin kung paano ko ba minamahal ang Diyos. Naibibigay ko ba ang lahat sa Kanya o may kahati si Lord. May kahati sa aking puso. Gusto ni Lord yung buo. Meron akong narinig na dasal na nag-lead na prayer leader. Sabi niya, Lord, sabi niya, sumiksik ka sa aking puso. Sumiksik ka sa aking puso. Sabi ko, mali yata yun. Ba't pinapasiksik si Lord sa puso? Dapat sa Kanya yung puso, di ba? Basuin mong aking puso at ikaw ang manahan dito. Ganyan. Dapat, sabi ko. So, yun po yung ating reflection. Yun po ang paalala ng Diyos sa atin sa araw na ito. Napakaganda. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. Sa book of St. Luke, with all your strength. Lahat. And love your neighbor para makaya mong mahalin ng ibang tao.